pagpapatuloy po ng Mel and Joey, pag-usapan natin ang isang napakaselang krimen. Wala pong iba kung hindi ang incest. Panoorin po natin ito. Ayon sa Child Protection Unit Philippines, 33% ng mga kasong naitala sa ilalim ng child abuse ay incest. Ang incest ay ang pakikipagtalik ng malapit na kamag-anak sa isa't isa, kabilang narito ang stepfather sa stepdaughter. Tatlo ang dahilan kung bakit mataas ang insidente ng incest sa Pilipinas. Ito raw ay dahil sa tumataas sa bilang ng OFW na babae, ang pag-inom ng alak at ang paggamit ng droga. May pisikal na pagbabagong mapapansin sa mga batang biktima ng incest. Maaaring dinudugo, nangangati o namamaga ang kanilang puwerta o may vaginal discharge dito. Nahihirapan dumumi, umihi o lumunok. Nagrereklamo ng sakit sa tiyan o ulo. Nahihirapang maglakad o umupo. Maagang pagkahilig sa sex o napapasok sa prostitusyon. Kapansin-pansin din ang pagbabago sa kanilang ugali, nagiging tahimik at malungkutin. Hindi maipaliwanag na takot sa kasama sa bahay. May paulit-ulit na masamang panaginip, matinding takot sa dilim, pagsisinungaling at mababang grado sa paaralan. Bumabalik sa mga ugaling sanggol tulad ng bedwetting, thumb-sucking o madalas na pag-iyak. Kapag nakapansin ang malaking pagbabago sa pisikal o emosyonal na katayuan ng bata, mabuting kausapin ng masinsinan ng bata sa isang pribadong lugar at maaaring humingi ng tulong sa PNP Women and Children's Desk o tumawag sa DSWD hotline. Kasama po natin ngayon si Princess. Itatago natin siya sa pangalang iyan para ibahagi sa atin ang kanyang karanasan. Princess, magandang gabi sa iyo at welcome sa Mel and Joey. Salamat po. Princess, ilang taong ka nung nag-umpisa itong karanasan mo ito? 12 years old po ako. Bata ka pa, wala ka pang buwan ng dalaw. Dinadat na rin po ako. Paano nag-umpisa yun? Kaya nga. Parang daya mo, tumataas oh. Yan, sige. Oo, sabay nga oh. Sabay. Papunta. Bukas na tama kita. Lang ba to? Ayan, lang sa inyo. Papa? Aray! Balik sinuman mo. Aray! Ayoko po! Aray! Papa! Kinaumagahan, hindi mo ba kinausap ang ama mo? Hindi po. Hindi lang, hindi? Bakit? Pag mag-isa lang po ako, nakatingin lang po ako sa mata niya, tapos ang sama po ng tingin niya sa akin. Pagka ayaw mo, anong ginagawa niya? Kasi tanod po siya, may batuta po siya. Binabatuta ka. Hindi mo ba naisip na magsumbong kanino man? Takot po ako kasi baka mas lalo ko pong mararanasan yung kawalang hiyaan niya. Ito'y nagpatuloy mula 12 taong gulang ka hanggang sa anong edad? Hanggang mabuntis po ako, 17 years old po. Princess, halika dito. Buntis ka? Ito, inumin mo to. Para mawala yan. Magiging problema pa yan. Nabuo yung bata. Opo. Nanganak ka. Opo. Asa na ngayon ang bata? Namatay po siya eh. Namatay. Bakit siya namatay? May sakit po siya ng sepsis sa pneumonia. 5 days ko lang po siya nakasama. Ang nanay mo ba buhay pa ang mama mo? Patay na po. Ilan taong ka nung namatay si mama mo? 8 taon po ko. Ilan kayo magkakapatid, Princess? 4 po. Pangalawa sa panganay ka, no? May ate ka. Opo. May ate ka. Yung dalawang mas bata, lalaki. Opo. Okay. Nasaan ang ate mo ngayon? Nasa po siya, nasa ibang lugar po siya. Iba namang tiya mo ang nag-aalaga sa ate mo. Opo. Bakit hindi ka nagsumbong sa ate mo noon? Alam niya rin po kasi natakot din po kasi siya. Dahil siya rin yata eh. Ate, huwag mo kami iwan dito. Hindi ko kayang ginawa ni Papa sa akin. Eh, paano kami? Ikaw,
pupunta. Ate, huwag mo kaming iwan dito. Ate! Ate! Masama ba sa loob mo yung iniwan ka ng ate mo? Opo. Bakit? Kasi syempre, princess, siguro natakot siya doon sa nangyari. Alright, so paano nangyari, princess, na ang ama mo ay nakakulong ngayon at pinagdurusahan yung ginawa niya sa iyo? Ay, nag-uusap po kami ng sumunod po sa akin ng kapatid ko. Tapos tinawag po ako ng tita ko. Sabi, tawag daw po ako ng ninang ko. Napasugod kayo, may problema ba? Palagay ko may masamang nangyayari kay Princess. Totoo ba yun, Princess? Magsalita ka. Sabihin mo sa akin, para mula akong pangalawang magulang. Palagay ko, winawalang hiya siya ng kanyang tatay. Totoo ba yun, Princess? Sabi ka. Sabihin mo, Princess. Opo. Kailan pa? Dati pa po. Ilang beses na? Gabi-gabi po. Anong naging reaksyon ng kapamilya mo, ng mga kasama mo sa, yung tita mo, yung ninang mo? Galit na galit po sila sa papa ko. Gusto nga po nila patayin eh. Mhm. Nung dinakip nila ang papa mo, ano ang naging damdamin mo? Malungkot po. Bakit ka nalungkot? Kasi sila lang po yung magulang ko. Tapos wala pa po sa akin. Kasi siya lang yung matitirang magulang mo, dadakpin pa nila. Opo. Ngayon ba, ganyan pa rin ang damdamin mo? Hindi naman po ako galit sa kanya. Galit po ako sa ginawa niya. Mhm. Kailan kayo huling nagtagpo nung tatay mo? Bawat hearing na lang po namin ko siya nakikita. Okay. Ano nadadama mo pag nakikita mo yung tatay mo doon? Noong una, natatakot po ako, nakakabahan. Tapos nung sumunod-sunod na hearing po, sabi ko po, kaya ko to, hindi na ako takot sa'yo. Sabi ko po. Pero siya, paano yung basa mo sa kanya? Pag nakikita ka niya, ganun pa rin ba? Yung sinasabi mong ang mukha niya, yung parang galit? Ganun ba? Opo. Ah, ganun. Umiiwas na lang po ako. Pero princess, kung halimbawa na nagkaroon ka ng pagkakataon na makausap ang ama mo, ano kaya sasabihin mo sa kanya? Aminin niya na po. Kasi po ako rin po kasi nahihirapan. Dahil, Sa bawat hearing po namin, umaasin po ako. Napag-iiwanan po ako. teka muna princess, napatawad mo na ba yung ama mo o hindi pa? Matagal ko naman na po siyang napatawad eh. Ang lakas ng loob mo, bilib ako sa iyo. Ang tibay ng loob mo, princess, sa totoo lang. Ang tibay. Sa pagbabalik po ng Mel and Joey, magpapatuloy po ang ating talakayan kaugnay sa incest.